So mga bagay na kailangan mong gawin upang parati o palagi kang nasa isip ng isang lalaki. O mga kamamay, kung gusto mo na palagi kang namimiss, kung gusto mo na palagi kang iniisip ng isang lalaki, well, ito yung mga epektibong bagay, epektibong tips na dapat mong sundan, gawin at i-apply. So mga kamamay, kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice and topic tungkol sa buhay pag-ibig, isa lang ang hinihiling ko palagi sa inyo. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito sapagkat malaki ang maitutulong niyan mga kamamay para marami pa tayong matulungan na mga kababaihan o mga subscribers natin na viewers pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. So, base sa mga nababasa ko sa comment section, napakarami nating mga kamamay dyan, mga viewers and subscribers na talagang malaki ang problema pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Kaya ganun pa man, pilit kong ginagawan, isa-isa ng kasagutan ng kanilang mga problema pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Kaya ikaw na nanonood dito, kung ikaw man ay may problema, i-comment mo na yan mga kamamay. Para sa ganun, pag nakita ko yan, magawan ko agad ng solusyon at hakbang para masolusyonan yung problema mo sa iyong buhay pag-ibig. So much for that. Kung napindot nyo na yung subscribe button, notification bell at na-like nyo na yung video ito, simulan na natin mga kamamay ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para ikaw palagi ang nasa isipan ng isang lalaki? So number 1, huwag kang lalabis pagdating sa communication. Alright? So sabihin ng iba dyan, kamamay, mahal ko kasi yung lalaki eh. Kamamay, namimiss ko kasi yung lalaki eh. Kamamay, in love ako. Kaya gusto ko oras-oras, minuminuto tinatawagan ko at gusto ko palagi nakakausap siya. Oo mga kamamay, naiintindihan ko kayo. Oo, in love ka. Oo, mahal mo siya. Oo, hinahanap mo siya. Pero alam mo ba kamamay, na kapag ka masyadong communication o masyadong oras ang inilalaan mo sa isang lalaki, so ang lalaki po ay nauumay at nagsasawa. Hindi naman masama na tawagan, kausapin nyo ang isang lalaki, pero wag pong sosobra. At higit sa lahat, wag naman kukulang. Ang akin lang mga kamamay, isakto nyo lang yung dapat na oras na inyong ibigay sa isang lalaki. Para sa ganun ng isang lalaki ay talagang manatili ang excitement sa inyo, manatili ang saya, manatili ang gigil. Kasi kapag ka masyado ng marami po ang oras ng communication ninyo, lagi niyong tinatawagan, lagi niyong kinukulit, lagi niyong tinetext, tinatanong kung kamusta na, kung anong ginagawa, ang isang lalaki po ay nauumay kapag kaganyan. Bigyan niyo naman siguro ang isang lalaki ng panahon para isipin kayo, para mag-isip kung ano bang ginagawa nyo, para mag-isip kung nasan ba kayo. Ganyan ang dapat yung gawin mga kamamay. Pero kung palaging oras-oras, minuminuto tinatawagan nyo, puro ang dami nyong sinesend na message sa kanya, sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay mauumay at mawawala ng kasabikan pagdating sa inyo. Kaya sabi ko palagi, kung gusto mo palaging isip-isipin ka ng isang lalaki, bigyan mo siya ng pagkakataon na isipin ka sa pamamagitan ng tamang oras lang at saktong oras lang ang ilaan mo para sa kanya. So yan yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay. Kailangan sakto at wag sobrang ibibigay niyong komunikasyon pagdating sa isang lalaki. So number 2, para lang ikaw ang nasa isipan ng isang lalaki, lagi ka lang mag-self-improve. Oo mga kamamay, mahalaga po ito para hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Palagi kang magpaganda, higitan mo ang sarili mo kahapon. Hindi mo naman kailangan higitan ng ibang tao eh. Ang sa akin lang, dapat araw-araw kang presentable, araw-araw kang maayos, araw-araw kang malinis, araw-araw kang nagse-self-improve para ang isang lalaki ay hindi manabang, ay hindi maumay, hindi maghanap ng iba. Kasi yung pong hindi nyo pag-self-improve, sa totoo lang mga kamamay, yan po nagtutulak sa mga lalaki na maghanap at tumingin sa iba. Kaya sila ay nakakapansin ng ibang mga babae sa paligid. Kasi po nakakalimutan nyo na yung mag-self-improve. Diba? Yung mag-ayos ng inyong sarili, napapabayaan nyo na. Yung pag-workout, pagsusumba, pag-exercise, masyado na kayong tumataba mga kamamay. So kaya mga kamamay, napakahalaga po ng pag-self-improve para sa ganon manatili po ang atensyon, ang interes sa inyo ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kailangan magpaganda kayo,
magpa-sexy kayo, lahat i-improve nyo para ang isang lalaki ay hindi tumingin sa ibang babae. Alright? So next, magkaroon ng bagay na mapagkakaabalahan. Yes, mga kamamay, sabi ko nga kanina sa inyo, huwag kayong sosobra sa oras na ibinibigay ninyo sa isang lalaki. Sa madaling sabi, kailangan meron kayong bagay na mapagkakaabalahan. Kailangan meron din kayong trabaho, maghanap kayo ng racket, maghanap kayo ng career o sideline para naman hindi lang sa lalaki ma-focus ang inyong isipan at yung inyong oras. Kapag ganyan mga kamamay, meron kayong pinagkakaabalahan, masyado kayong nagiging busy at abala sa inyong buhay. Kaya ang isang lalaki ngayon ay maghahanap ng oras sa inyo o magdidemand sa inyo ng pagkakataon kung bakit parang hindi na ganun kadalas ang pag-message niyo sa kanya. Magtataka at mag-iisip ang lalaki. Mag-iisip siya kung bakit nagbago ka na. Kaya sa ganyang paraan mga kamamay, hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Lagi niyang iisipin na baka naghanap ka na ng iba, baka meron ka ng ibang pinagkakaabalahan, baka hindi na siya ang binibigyan niyo ng oras, kaya napakaganda mga kamamay na meron kayong pinagkakaabalahan para ang isang lalaki ay palaging nagwo-worry at iniisip ka sapagkat hindi na ganun karami ang oras na ibinibigay mo sa kanya. So kailangan magkaroon kayo ng panahon na maging abala, na maging busy, para nga sa ganon ang lalaki ay mag-isip at lagi kanyang isip-isipin. So next, maging sweet at showy. O mga kamamay, para lagi kang nasa isipan ng isang lalaki, kailangan kapag magkasama kayo, ipakita mong sweetness at kalambingan mo sa kanya. Maging showy ka. Huwag kang masyadong mahiyain. Alam niyo mga kamamay, kapag ang isang lalaki ay hindi niyo po pinakitahan ng paglalambing at pagmamahal, baka mamaya hanapin niya to sa iba. Baka mamaya sa pag-iintay niya, nalambingin niyo sila. Matapos ang panahon o matapos ang maghapon na hindi niyo ginagawa ito at hindi nangyari na lambingin niyo, talagang hahanap yan ng iba. Baka mamaya may kachat na siyang iba, okay? Kasi nga, binibigyan siya ng lambing. Tapos kayo, na kayong partner nila, hindi niyo magawa. Alam niyo mga kamamay, kapag hindi niyo pinakitahan ng paglalambing at sweetness ang isang lalaki, hindi rin sila magpapakita sa inyo ng ganito. Sapagkat kayo palagi ang inaantay nila. Inaantay na mauna o mag-first move sa ganyang klase ng bagay. Yung sweetness, yung paglalambing, kailangan sa inyo yan magmula. At talagang ang isang lalaki, pagka kayo is nagkahiwalay, for example, LDR kayo, lagi niya kayong maiisip. Hindi kayo mawawala sa kanyang isip gabi-gabi sapagkat nagkaroon siya ng magandang experience. Naging sweet ka, pinakita mo yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap, sa pamamagitan ng paghalik, sa pamamagitan ng pag-holding hands, talagang hindi kanya makakalimutan. Malabo na mawala ka sa kanyang isipan kapag ginawa mo ang mga bagay na yan. Alright? So next, mag-update ka lang ng sapat. Oo, mahalaga ito mga kamamay. Ang pag-update nyo ng sapat, yan po ang magbibigay sa isang lalaki ng pag-iisip. Yung tipong, for example, halimbawa lang to, may pupuntahan kayo ng iyong mga barkada. Sabihin mo, babe, next week may pupuntahan lang kami ng aking mga friends, okay? So ito kasi lakad naming mga friends, so kami ay magbuburakay. Okay, so napag-usapan namin na magsama-sama kami doon, tapos mag-enjoy kasi matagal na kaming hindi nakakapag-banding. So pinayagan ka. Ngayon, huwag ka masyadong mag-update ng madalas. Kailangan sapat lang ang pag-update. Yung tipong, babe, nandito na kami sa Boracay. After nun, huwag ka muna mag-update. Hayaan mo mag-isip. Hayaan mo siya ang mag-chat, mag-text. O okay, mag-video call sa iyo kung ano nang ginagawa mo. Sigurado ako, kapag ka nabibitin siya sa update mo, talagang hindi ka mawawala sa kanyang isipan. Compare doon sa palagi kang update ng update. Babe, nandito na kami, babe. Maliligo na kami, babe. Pumunta lang ako ng CR, babe. Ang ganda dito, babe. Lahat sinabi mo na. Kaya ang isang lalaki ay hindi nag-iisip. Hindi ka inaalala kapag ganyan kasi sinasabi mo na kung ano yung ginagawa mo pero subukan mo na mag-update ka lang ng sapat, sigurado ako, hindi ka mawawala sa isipan ng isang lalaki. Alright?
So next, huwag ka agad ibuhos at ibigay sa kanya ang lahat. Oo mga kamamay, sasabihin naman ng iba dito, mamay mahal ko eh. Mamay, kilala ko na siya. Yan palaging naririnig ko sa mga kababaihan dyan. Lagi na sinasabi, kilala ko na agad, mahal ko na. Kaya anong ginagawa? Ibinibigay ka agad ang lahat. Pati yung kanilang perlas ng silanganan, isang buwan pa lang nakakikilala nyo doon sa lalaki, binigay nyo na kaagad. Well, that is maling-mali po yun mga kamamay. Alam nyo ba? Kapag ibinigay nyo po kaagad yung inyong mga binabalot na yan sa kanila ng ganong kadaling oras, iisipin ng mga yan na easy to get ka. Iisipin ng mga yan na ang dali mong makuha. Kaya ang isang lalaki ay hindi nagkakaroon ng challenge o mabilis na natatapos yung challenge. Ang gusto pa naman ng lalaki is yung medyo na-challenge, yung mahabang challenge. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, huwag nyo kaagad ibibigay ang inyong mga binalutan. Sapagkat ang isang lalaki ay biglang nagbabago, yung iba talaga nawawala kaagad. O hindi na nagpapakita, nag-go-ghost na kaagad kapag binigay nyo yung kanilang gustong makuha. Kaya ang susi para sa ganun, lagi kang isipin at palaging nananabig sa iyo ang isang lalaki, wag mo kaagad ibibigay o ibubuhos ang lahat sa kanya. So paano mga kamamay, sana kahit paano is nakatulong ang simpleng tips na to para isip-isipin kayo palagi ng isang lalaki. Kung meron pa kayong gustong idagdag, i-comment nyo lang mga kamamay. And kung meron pa kayong gustong ipatopic o gawa ng video about love, i-comment nyo rin po mga kamamay. Pero isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like nyo na po. Napakahalaga ng like button para marami pa tayong matulungan na kababaihan na kagaya mong nangangailangan ng ganito klase ng love advice. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Sana okay ka lang. Paalam.